Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung pakiramdam na may isang tao na dumating sa buhay mo, tapos kahit sandali lang, parang may magic? Yung tipong isang ngiti niya, biglang sumasaya ang buong araw mo. Isang simpleng kumusta, parang biglang lumiwanag ang langit. Pero habang tumatagal, napapaisip ka, buti pa siguro kung hindi na lang ito nagsimula. Kasi minsan, may mga pagmamahal na sa unang tingin, ang sarap, ang gaan, parang ang dali-daling pasukin. Pero kapag nandoon ka na sa gitna, doon mo malalaman, hindi pala ito para sa'yo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mali talaga ang direksyon. At nakakatawa minsan, di ba? Sa edad natin, mid-20s to 40s pataas, ang dami na nating napagdaanan. Ang dami ng beses na inakala nating siya na. Pero ilang siya na ba ang naging hindi pala? Minsan nga, para tayong nagkaroon ng PhD sa pag-asa, master's degree sa ilusyon, at doctorate sa pagdurusa. Pero sige lang, ganun talaga. Life curriculum yan, kasama sa growth. Ang totoo, karamihan sa atin kahit may edad na, kahit sabi natin mature na ako, minsan napapasok pa rin tayo sa mga pagmamahal na hindi natin nilubos maisip na magiging dahilan ng pagod, lungkot at sakit ng ulo. At dito papasok ang totoo, hindi lahat ng pagmamahal dapat nating simulan. Hindi lahat ng connection, kailangan nating i-entertain. Hindi lahat ng kilig, dapat bigyan ng meaning. Kasi may mga pagmamahal na mas mabuting hindi nagsimula kaysa pilitin mong tapusin habang wasak ka na. Kaya ngayon, gusto kong kwentuhan ka. Hindi para sermonan, hindi para pangaralan, kundi parang kausap mo lang akong kaibigan sa hapon. May kape, may kwentuhan, may halong tawa, may halong tama ka dyan. Gusto kong pag-usapan natin kung bakit may mga pagmamahal na kahit maganda ang simula, mas mabuting hindi pinasok. At bakit mahalagang matutunan natin yan sa edad natin ngayon kasi hindi na tayo bata. Hindi na tayo pwedeng mag-invest ng oras, puso at lakas sa mga bagay na hindi lumalago. Hindi na tayo dapat nagpapagod sa mga relasyon na hindi nagmamahal pabalik. Alam mo yung moment na may isang tao na nagpaparamdam, sweet siya, consistent siya, tapos ikaw naman kilig na kilig. Yung feeling mo, ay iba to. Pero pag tumagal, mapapansin mo, hindi pala ikaw yung gusto niya, kundi yung convenience na meron ka. Or baka ikaw yung escape niya, ikaw yung emotional band-aid niya. Ang sakit nun, kasi hindi mo agad kita. Pero eventually, nakikita mo rin na hindi ka pala talaga ang destination. Ikaw lang pala ang hintuan. At doon papasok ang unang punto. May mga taong magaling sa simula, pero hindi sila marunong tumapos. Iba yung magaling kang magpakilig, sa marunong kang magmahal, madaling magpakilig, madaling magpakita ng effort sa first 2 weeks, madaling mag-text ng good morning habang bago pa ang excitement. Pero sa totoong buhay, ang pagmamahal hindi nakabase sa kilig, nasa consistency, nasa commitment, nasa respeto, nasa kung paano kanila tratuhin kapag ordinaryong araw na, kapag wala ng baliw na butterflies, kapag may tampuhan na, kapag may differences na. Minsan, may mga taong sisimulan ka pero hindi ka kayang ipagpatuloy. Kaya mas mabuti nang hindi nagsimula kaysa matapos na halos wala kang natira. Tapos eto pa, minsan hindi siya ang mali, kayo ang mali, timing. May mga tao talagang right person, wrong time. At oo, cliché siya, pero totoo. May mga pagkakataon na sakto siya sa'yo, pero hindi pa siya buo para sa sarili niya. O kaya ikaw, broken ka pa, hinahanap mo lang talaga ay comfort, hindi committed love. Kaya kahit maganda ang connection, hindi nagiging sapat. Kahit halos swak kayo sa ugali, sa humor, sa values, may isang parte pa rin na hindi kayo tumutugma sa reality. At pag pinilit mo yon, ikaw rin ang masasaktan. Kaya may mga pagmamahal na kahit maganda ang chemistry, mas mabuting hindi na nag-progress. Kasi kung pinilit mo, baka pareho kayong masira. At dito papasok yung isa pang katotohanan na ayaw nating tanggapin pero kailangan. May mga pagmamahal na hindi para ituloy, kundi para ituro ka sa sarili mo. Alam mo ba yon? Yung tipong dumating siya tapos nagising ka. Natutunan mo na may mga parte ka pa palang hindi healed. May mga bahagi ng puso mo na hindi mo alam kailangan mo pang buuin. Yung connection nyo hindi para maging forever. Para lang ipaalala sa'yo kung sino ka at ano ang deserve mo. Ganon minsan ang mga tao sa buhay natin. Hindi para manatili para magturo. At habang kinukwento ko to, baka may isang tao na sumasagi sa isip mo.
Yung hindi naging kayo. Yung muntik na. Yung sana. Yung kung nagka-chance lang sana. Yung kung hindi lang siya ganito. O kung hindi lang ako ganyan. Pero isipin mo rin, kung tinuloy nyo, sigurado ka bang magiging masaya ka? Sigurado ka bang hindi ka masasaktan ng mas malala? Kasi totoo to. Hindi lahat ng hindi natuloy, sayang. Minsan blessing. May mga relasyon kasi na, kung tinuloy mo, baka masira ka ng buo. Baka mawalan ka ng self-worth. Baka lumayo ka sa mga pangarap mo. Baka maubos ka. And deep inside, may parte sa'yo na alam mo yan. Alam mo na hindi ka priority. Alam mo na hindi ikaw ang tunay niyang gusto. Alam mo na hindi ka niya kayang panindigan. Kaya kahit masakit aminin, mas mabuti nang hindi nagsimula. At alam mo, wala namang nakakahiya sa ganon. Hindi ka talo. Hindi ka kulang. Hindi ka pangit. Hindi ka mahina. Tao ka. Marunong ka magmahal. At ang pagmamahal, hindi kasalanan. Ang hindi pagrespeto sa sarili, yun ang problema. Kaya habang pinag-uusapan natin to, gusto kong isipin mo to. Minsan, ang tunay na pagmamahal, hindi yung ipinipilit mo sa maling tao. Ang tunay na pagmamahal, yung natutunan mong ibigay sa sarili mo. Minsan may mga kilig na parang soft drinks masarap sa simula, pero later on, puro hangin pala. At dahil adults na tayo, hindi na tayo dapat nagpapaloko sa mga bagay na maganda lang sa umpisa, pero walang laman sa dulo. Lalo na pag puso ang usapan, hindi pwedeng umaasa lang tayo sa spark. Kasi yung spark, mabilis mawala. Pero ang karakter ng tao, ayun, lumalabas, pag tumagal na. At dito na papasok yung susunod na katotohanan na kailangan nating pag-usapan. Alam mo yung moment na may kausap ka, tapos napapansin mo na parang ang sweet niya, pero may mali? Yung parang hindi tugma yung action sa words? Nakakatawa, pero alam ng utak natin kapag may off. Ang problema, hindi laging nakikinig ang puso. Kaya mahalaga na mapansin mo yung mga subtle signs na nagpapakita kung bakit may mga pagmamahal na dapat hindi na nagsimula. Kasi kung hindi mo sila napansin, ikaw rin ang aani ng sakit sa dulo. At hindi tayo nandito para maulit ang parehong cycle. Tama na yung minsang nagmukha tayong chicharong walang laman dahil sa isang maling relasyon. Hindi na pwedeng ulit. Isa sa pinakamalaking sign na dapat hindi na nag-progress ang connection nyo ay yung hindi kanya kayang i-acknowledge ng buong buo. Yung tipong magpaparamdam siya pero half-hearted. Sweet siya sa chat pero sa real life, parang hindi ka kilala. Magaling siya magpakilig kapag gabi pero pag umaga, biglang di na active. Yung parang may sariling oras ang feelings niya para sa'yo. Hindi siya totoo. Hindi siya buo. Hindi niya kayang tumayo sa gitna ng mundo at sabihing, I like this person kasi baka may iba siyang options o baka hindi niya kaya ang responsibility. At pag ganito ang tao, mapapagod ka. Mapapagod kang hulaan kung gusto ka ba talaga niya. Mapapagod kang umasa sa mga pakonting atensyon na parang barya sa bulsa. At pagod na yung mga taong nasa age bracket nating 25 hanggang 45 pataas. Hindi na tayo teenagers. Hindi na tayo nag-e-enjoy sa hindi sure. Gusto natin ng malinaw. Hindi perfect pero consistent. Tapos eto pa, kapag hindi ka kasama sa plano niya, kahit pa nasa puso mo siya, eto yung masakit pero totoo. May mga taong masarap kausap, masarap ka kasama, parang compatible kayo sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa future, never kanyang nababanggit. Parang hindi ka kasali. Parang nandun ka lang para sa present moment niya pang stress relief, pang saya, pang kilig, pero hindi pang long term. Kung isang tao hindi ka kayang isama sa vision niya, wag mong ipasok ang sarili mo sa mission niya. Kung hindi kanya kayang gawing choice, wag mo siyang gawing priority. Hindi mo deserve maging pang meantime habang nag-aantay siya ng pang lifetime. At ito, maraming matatamaan dito pero kailangan nating pag-usapan. May mga pagmamahal na masarap kasi bawal. Yung tipong hindi naman talaga dapat magka-connect, pero nagka-connect. Yung mga energy na hindi naman dapat nagtatama, pero nagtagpo. Pero hindi lahat ng tagpo, tinadhana. Minsan, tinukso ka lang, at pag kinagat mo, ikaw ang lugi. Minsan kaya ang connection intense ay kasi may thrill, may mystery, may excitement na hindi mo pa nararanasan. At dahil matagal ka nang walang spark, feeling mo, eto na yon. Pero hindi. Hindi lahat ng thrill, love, hindi lahat ng tension, chemistry, hindi lahat ng kilig, destiny. Minsan bored ka lang. O minsan,
siya ang bored, ikaw ang naging distraction, ikaw ang napagbalingan. Kaya may mga love story na dapat hindi sinimulan kasi isa lang pala ang ending. Ikaw ang masasaktan. Hindi dahil hindi ka lovable, kundi dahil mali ang dahilan kung bakit kayo nagkakilala. Hindi lahat ng dumadating kailangan pumasok. Hindi lahat ng kumakatok dapat pagbuksan. At habang pinag-uusapan natin yan, may isa pang sign na dapat mong bantayan kapag mas nagwa-worry ka kaysa nagiging masaya ka. Real talk. Love is not supposed to feel like a full-time job na walang day off. Kung mas madalas kang kinakabahan kaysa kinikilig, kung mas madalas kang nalulungkot kaysa inspired, kung mas madalas kang umiiyak kaysa ngumiti, hindi yon love. Attachment yon, injury yon, trauma bond yon, hindi pagmamahal. Kung bago pa lang kayo pero feeling mo drained ka na, tinatamaan ka na ng anxiety, nagiging insecure ka na, nagtatanong ka na araw-araw ng kami ba, ako ba, posible ba kami, red flag na yon. Hindi mo kailangan hintayin pa umabot sa punto na hindi mo nakilala sarili mo. Hindi lahat ng mahirap, worth it. Hindi lahat ng pinipilit, nagiging matibay. May mga bagay na kahit pilitin mo, mas nasisira lalo. At minsan, pag nasa ganitong sitwasyon ka, may inner voice ka na nagsasabing, umalis ka na. Pero ang puso mo sasagot, pero baka this time, mag-work. Hindi. Kung sa simula pa lang madalas kang nasasaktan kaysa napapasaya, dun pa lang alam mo na. Hindi lahat ng nag-uumpisa, dapat ituloy. May mga story na mas maganda kung fragment lang, hindi buong libro. At ito pa ang pinaka-subtle pero pinakamahalagang sign. Kapag hindi ka nagiging sarili mo, kapag kailangan mong magpaka-strong kahit pagod ka na, magpaka-cool kahit selos ka na, magpakatahimik kahit ang dami mong gustong itanong, magpaka-okay kahit hindi ka naman okay, ibig sabihin, hindi ka minamahal sa totoo mong anyo. Minamahal ka lang base sa kung anong convenient para sa kanya. Hindi masarap yung pagmamahal na yan. Nakakabaliw, nakakakulong, nakakasakal, at sa edad natin, deserve natin yung love na pwede tayong huminga. Yung love na hindi kailangan ng pagprepresenta. Yung love na hindi audition, hindi competition, hindi exam. Dun mo malalaman na baka nga mas mabuting hindi na nagsimula. Kasi kung sa simula pa lang, kailangan mo nang magpanggap, paano pa paggitna na? Paano pa pagdulo na? Kaya habang nag-iisip ka, habang nararamdaman mo yung bigat sa dibdib mo, gusto kong tandaan mo to. Hindi ka nagsisisi dahil wala kang value. Nagsisisi ka dahil binigay mo yung value mo sa taong hindi marunong mag-appreciate. Pero the good thing is, pwede mo pa siyang bawiin at pwede mong piliin. Next time, ibigay lang sa tamang tao. At mula dito, may isa pang katotohanan tungkol sa mga pagmamahal na hindi dapat sinimulan yung mga dumadating pero hindi para manatili. I-keep, meant lang sila para i-wake up ka. At paano mo malalaman kung alin ang alin? Diyan tayo tutuloy. Alam mo yung mga taong dumarating sa buhay natin na parang dumaan lang para mag-iwan ng lesson? Yung tipong hindi sila naging bahagi ng story mo para maging kayo, kundi para i-remind ka kung anong standards mo, kung anong deserve mo, kung anong boundaries ang dapat mong itayo. Minsan, doon mo marirealize na may mga pagmamahal na mas mabuting hindi nagsimula kasi hindi sila meant para. At ito ang totoo, hindi lahat ng dumating ay para sa isang forever role. May mga taong cameo lang, may mga taong short appearance lang, may mga taong hindi mo dapat iniinvestan ng buong puso kasi hindi sila casted for a major part. Pero dahil mabait ka, dahil malambot ang puso mo, dahil hopeful ka, nagbigay ka, nag-invest ka, nag-attach ka, at doon nagkakaroon ng sakit. Pero isipin mo rin, kung hindi mo sila nakilala, hindi mo matututunan na may mga parte pala ng puso mo na hindi mo na dapat ibinibigay ng basta-basta. Hindi mo malalaman na may mga bagay ka pa palang dapat ayusin sa sarili mo. Like bakit ka mabilis ma-attach, bakit ka madaling umasa, bakit ka madaling bumigay. Hindi mo malalaman kung gaano ka dapat pahalagahan unless may taong dumating para ipakita sa iyo yung opposite. Kaya minsan, ang pinakamalaking blessing ay yung love story na hindi natuloy. Ang pinakaimportanteng tao ay yung hindi naging sayo. At ang pinakamakapangyarihang pain ay yung na-experience mo habang pinipilit mong tanggapin na hindi kayo para sa isa't isa. At habang tinatanggap mo yon, nagsisimulang mabuksan ang mata mo sa isa pang truth. Hindi lahat ng pagmamahal ay nakalaan para sa forever. May mga pagmamahal na nakalaan para sa growth mo. Kung tutuusin, ang akala mo,
heartbreak ang dulo. Pero ang totoo, breakthrough pala. Kasi kapag may taong umalis na hindi naman talaga para sa'yo, nagkakaroon ka ng space para sa totoong nakalaan. Pero hindi mo makikita yon kung hindi mo marurunong tanggapin kapag may love na mas mabuting hindi nagsimula. At dito ka mapapatawa minsan sa sarili mo. Kasi may mga tao na hindi mo naman talaga mahal, pero naguguluhan ka lang kasi may konting kilig. Hindi deep, pero convenient. Hindi real, pero comfortable. Tapos aasa ka, tapos masasaktan ka, tapos sasabihin mo, bakit ang sakit? Hindi naman kami. Ayun na nga. Kasi may mga pseudo-relationships na mas masakit pa kaysa sa totoong relasyon. Dahil walang title, walang clarity, walang direction, walang assurance. Pero may feelings. At doon mo makita na hindi lahat ng almost love worth fighting for. Minsan, mas mabuting hindi na nagsimula kaysa matapos ka ng baliw at ubos. At habang pinag-uusapan natin to, may isang malaking katotohanan pa na kailangan mong harapin. Minsan hindi sila ang problema, ikaw ang nagbigay ng access. Hindi dahil deserve mo ang sakit ha. Pero dahil minsan, binuksan mo yung pinto kahit hindi sila kumakatok. Pinapasok mo kahit hindi sila humihingi. Binigyan mo ng pwesto kahit hindi sila qualified. Hindi ka mali magmahal. Pero minsan, mali ang binigyan mo ng puwang. Hindi natin maiiwasan yan. Tao tayo. We love, we hope, we try. Kahit gaano pa tayo ka-mature, may times na nagiging tanga tayo. Pero hindi naman masama magkamali. Masama lang kung hindi tayo natututo. Kaya ngayon, gusto kong pakinggan mo to ng mabuti. Kapag may pagmamahal na hindi nagsimula, huwag mong isipin na talo ka. Isipin mo na pinrotektahan ka. Pinrotektahan ka from heartbreak. Pinrotektahan ka from wrong person. Pinrotektahan ka from wasted time. Pinrotektahan ka sa sarili mong mga blind spot. Hindi lahat ng hindi natuloy ay rejection. Minsan redirection. Minsan divine protection. Minsan the universe saying, anak, hindi yan. Mas may better. At habang pumapasok sa isip mo yung mga taong muntik mo nang minahal, muntik mo nang binigay ang puso mo, muntik mo nang pinili, gusto kong huminga ka ng malalim. Tapos tanungin mo sarili mo, kung tinuloy ko yon, magiging masaya ba talaga ako? O baka naulit lang yung cycle na ilang beses ko nang dinaanan? Kasi ang totoo, sa edad natin ngayon, hindi na tayo dapat pumipili ng taong available lang. Kailangan natin piliin ang taong aligned sa future natin. Aligned sa peace natin. Aligned sa values natin. Aligned sa healing natin. Aligned sa growth natin. At hindi lahat ng kilig ay alignment. Kaya oo, may mga pagmamahal na mas mabuting hindi na talaga nagsimula. Dahil hindi sila para sa'yo. At hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra ka para sa taong hindi marunong magmahal ng totoo. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kitang iwan ng isang bagay. Hindi mo kailangang maging perfect para mahanap ang tamang pagmamahal. Hindi mo kailangang maging flawless para maging worthy. Hindi mo kailangang maging sobrang strong para patunayan na deserve mo ang love. Piliin mo yung love na consistent. May direction, may respeto, may honesty, may commitment kahit hindi perfect. At kung hindi mo pa nakikita yan ngayon, huwag kang matakot. Huwag kang magmamadali. Huwag kang magpapapressure. Huwag mong ibababa yung standards mo. The right person will never be intimidated by the things that make you you. Kaya habang naghihintay ka, habang naghihil ka, habang lumalago ka, alagaan mo muna sarili mo. I-set mo muna boundaries mo. I-build mo muna future mo. At kapag dumating yung taong para sa'yo, hindi mo na kailangan tanungin kung dapat ba siyang piliin. Mararamdaman mo, malalaman mo. Walang confusion, walang hilahan, walang tanong. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi takot magsimula, hindi takot magstay, hindi takot mag-grow. At ikaw deserve mo yon. Deserve mo yung pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglaban mag-isa. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang pilitin. Deserve mo yung pagmamahal na hindi mo kailangang tanungin kung dapat bang nagsimula. Kasi mararamdaman mong tama simula pa lang.